Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang lungsod na puno ng ingay, trapiko, at pagmamadali ng mga tao, may isang lalaking araw-araw ay halos hindi napapansin ng kahit sino. Siya ay may suot na kupas na damit, may hawak na sako ng basura, at palaging amoy usok at alikabok. Para sa karamihan, isa lang siyang basurero, isang taong walang pangalan, walang kwento, at walang halaga sa mata ng lipunan. Ang pangalan niya ay Mateo. Tuwing umaga bago pa sumikat ang araw, gising na si Mateo. Habang ang iba ay mahimbing pa sa kanilang kama, siya ay naglalakad na sa mga eskinita, kumakalkal ng mga basurahan, naghahanap ng anumang pwedeng ibenta, plastik, bote, bakal, kahit ano. Basta may kapalit na kaunting pera para may makain siya sa araw na iyon. Hindi siya pinapansin ng mga tao. Ang iba ay umiilad. Ang iba ay napapailing. May mga batang tinatawanan siya, tinatawag na pulubiki o basura rin. Ngunit sanay na si Mateo. Matagal na niyang tinanggap na ganito talaga ang mundo, malupit sa mahihirap, bulag sa tunay na halaga ng tao. Pero ang hindi alam ng lahat, may daladalang lihim si Mateo na nagkakahalaga ng mahigit $500 milyon. Isang nakaraan na ayaw ng balikan. Bago pa man siya naging basurero, iba ang buhay ni Mateo. 20 taon na ang nakalipas, isa siyang financial analyst sa isang international investment firm. Marunong siya sa numero, sa sistema ng bangko, sa galaw ng pera. Bata pa lang siya ay henyo na siya sa matematika. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya, kaya nang makapagtapos siya ng kolehiyo at makakuha ng magandang trabaho, pinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya babalik sa kahirapan. At totoo nga, yumaman siya. Sa edad na 30, may sarili na siyang kondo, kotse, at malaking ipon sa bangko. Pero kasabay ng yaman, dumating din ang inggit, kasakiman, at pagtataksil. Isang araw, nadiskubre ni Mateo ang isang napakalaking illegal scheme sa loob ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, money laundering na umaabot sa daan-daang milyong dolyar. Kapag inilabas niya ang impormasyong iyon, maraming makukulong pero ang buhay niya ay malalagay rin sa panganib. Pinili ni Mateo ang tama. Isang gabi, matapos niyang kopyahin ang lahat ng ebidensya, mga account number, offshore banks, secret transactions, bigla na lang siyang tinawagan. Alam namin ang ginagawa mo, sabi ng malamig na boses sa telepono. Kung ayaw mong mamatay, mawala ka. Kinabukasan, nasunog ang kondo niya. Nawala ang bank accounts niya. At siya ay idineklarang patay sa ilang records. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang paglubog ng $500 milyon. Ang $500 milyon na pera ng mga kriminal, ay nakaimbak sa isang digital cold wallet na tanging si Mateo lang ang may access. Para hindi ito makuha ng masasamang tao, itinago niya ang impormasyon sa paraang hindi kailanman maiisip ng kahit sino. Hindi sa bangko. Hindi sa computer. Hindi sa cloud. Kundi sa memorya niya. Isang kumpletong access key na kabisado niya lang. At para tuluyang mawala sa radar ng mundo, nagdesisyon siyang maging taong walang halaga sa paningin ng lipunan, isang basurero. Ang araw na nagbago ang lahat. Isang hapon, malakas ang ulan. Bumaha sa maraming bahagi ng lungsod. Ang ilog na matagal nang marumi at pabaya ay biglang umapaw. Maraming sasakyan ang inanod. Maraming bahay ang lumubog sa tubig. At sa gitna ng kaguluhan, may isang armored vehicle ang natrap sa rumaragasang baha. Sa loob nito, isang lalaki na kilalang-kilala sa mundo ng negosyo. Isang bilyonaryo. Kasama sa sasakyan ang mga dokumento at digital access na nagkakahalaga ng $500 milyon. Kapag nalunod iyon, mawawala ang ebidensya laban sa pinakamalaking financial crime sa kasaysayan. Habang ang lahat ay takot at tumatakbo palayo, may isang taong lumusong sa baha. Si Mateo. Walang nag-akala na ang basurerong iyon ang magiging huling pag-asa. Dito magtatapos ang part 1, Cliffhanger Intentional. Ang basurero na lumaban sa baha at kamatayan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Malakas ang ulan. Parang ayaw tumigil ng langit. Ang mga patak ng tubig ay parang mga batong bumabagsak mula sa ulap, diretso sa lupa, sa kalsada, at sa maruming ilog na matagal nang hindi nililinis ng syudad. Ang tubig ay patuloy na tumataas, unti-unting nilulunod ang mga sasakyan, tindahan, at bahay na malapit sa ilog.
Sa gitna ng kaguluhan, sigawan, at tunog ng sirena, may isang armored vehicle na unti-unting nilalamon ng rumaragasang baha. Ang mga gulong nito ay hindi na gumagalaw. Ang makina ay tumigil. At ang pinto, nakasara ng mahigpit dahil sa presyo ng tubig. Sa loob ng sasakyan, isang lalaki ang desperadong kumakatok sa salamin. Siya si Adrian Velasco, isang kilalang bilyonaryo, investor, at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Sa loob ng sasakyan ay may dalang digital drive at access codes na naglalaman ng impormasyon at pondo na nagkakahalaga ng $500 milyon. Kapag nalunod si Adrian. Kapag nawala ang sasakyan. Mawawala rin ang ebidensya ng pinakamalaking financial crime na kailanman ay muntik ng mabunyag. Ang taong walang dapat maging bayani. Habang ang mga pulis at rescuer ay nagdadalawang isip dahil sa lakas ng agos, may isang lalaking biglang lumapit sa gilid ng ilog. Basang-basa ang kanyang kupas na damit. May hawak pa ring sako ng basura. At ang mga paa, sanay sa putik at sugat. Si Mateo. Hoy! Umalis ka dyan, sigaw ng isang pulis. Delikado. Mamamatay ka. Pero hindi tumingin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sasakyang unti-unting nilulubog ng tubig. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi aksidente ang lahat ng ito. Alam niya kung sino si Adrian Velasco. Alam niya kung ano ang laman ng sasakyan. At alam niya na kapag hindi siya kumilos ngayon matatapos na ang laban. Walang nag-akala na ang basurerong iyon ay marunong lumangoy sa malakas na agos. Walang nag-isip na may lakas ng loob siyang sumuong sa baha na kinatatakutan ng lahat. Pero isang iglap. Tumalon si Mateo sa rumaragasang tubig. Laban sa agos, laban sa kamatayan. Malakas ang agos. Para itong higanting kamay na pilit siyang hinihila pababa. Bawat segundo ay pakiramdam ni Mateo ay maaaring iyon na ang huli. Pero hindi siya tumigil. Habang lumalangoy, bumabalik sa isip niya ang nakaraan, ang mga taon ng pagtatago, ang gutom, ang lamig ng gabi, at ang pangungutya ng mga tao. Lahat ng iyon ay parang pagsasanailang pala para sa sandaling ito. Nakarating siya sa sasakyan. Pinilit niyang buksan ang pinto, pero hindi gumagalaw. Sa loob, halos mawalan na ng malay si Adrian. Ang tubig ay pumapasok na sa sasakyan. Ang hangin ay paubos na. Nagkatinginan sila. Tulungan mo ako at mahina at nanginginig ang boses ni Adrian. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagsalita si Mateo. Kung ililigtas kita may kapalit. Tumango si Adrian kahit halos hindi na makahinga. Ginamit ni Mateo ang isang bakal na nakuha niya sa gilid ng kalsada. Isang malakas na hampas. 2. 3. Basag. Nabuksan ang salamin. Pumasok ang tubig, pero nailabas niya si Adrian sa tamang oras. Sabay silang inanod, pero nakahawak si Mateo sa isang lumang poste. Doon sila nailigtas ng mga rescuer. Ang basurero sa ospital. Nagising si Mateo sa isang puting kwarto. Malinis. Tahimik. May tunog ng makina sa gilid ng kama. Ospital, mahina niyang tanong. Gising ka na, sabi ng isang doktor. Kung hindi ka agad dinala, baka hindi ka na umabot. Paglingon niya, nandoon si Adrian Velasco, may benda ang ulo, pero buhay. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi ni Adrian. Iniligtas mo ang buhay ko at higit pa roon. Tahimik lang si Mateo. Ikaw ba talaga basurero? Tanong ni Adrian, tila may hinala na. Ngumiti si Mateo, isang iting puno ng pagod at sikreto. Hindi lahat ng mukhang basura-basura talaga. Ang simula ng pagbubunyag. Ilang oras ang lumipas, pinalabas si Mateo ng ospital. Pero bago siya umalis, inabot ni Adrian ang isang maliit na papel. Pumunta ka sa address na ito bukas ng gabi, bulong niya. Panahon na para ilabas ang katotohanan. Kinabukasan, isang balita ang yumanig sa buong bansa. Isang misteryosong basurero ang nagligtas sa buhay ng bilyonaryong si Adrian Velasco. May mga larawan. May mga video. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita ng mundo ang mukha ni Mateo. At may mga taong nakakilala sa kanya. Sa isang madilim na silid, may lalaking nakatitig sa tsi. Siya pa rin ang buhay, bulong nito. Hanapin siya.
Ang lihim na mas mabigat sa $500 milyon. Habang naglalakad si Mateo pauwi, alam niyang tapos na ang kanyang pagtatago. Ang $500 milyon ay hindi na lang numero, ito ay sandata, katotohanan at panganib. Sa gabi ring iyon, nagpasya siyang gumawa ng desisyon na babago sa lahat. Ilalabas niya ang buong katotohanan. Kahit pa ikamatay niya ito. Dahil minsan sa buhay niya, ayaw na niyang maging basurero sa mata ng mundo. Dito nagtatapos ang part 2, mas matinding cliffhanger. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Mateo. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang gabi. Ang ulan ay huminto na, pero ang lamig ay nananatili sa hangin. Sa isang maliit at luma ng silungan malapit sa riles ng tren, nakaupo si Mateo sa gilid ng kama. Hawak niya ang lumang bag na matagal na niyang kasama, ang tanging bagay na hindi niya kailanman iniwan, kahit noong wala na siyang pera, pangalan at pagkatao. Sa loob ng bag ay wala namang espesyal para sa karaniwang tao, lumang damit, sirang sapatos, ilang pirasong papel. Pero para kay Mateo, ang bag na iyon ay parang kabaong ng kanyang nakaraan, isang buhay na pilit niyang inilibing. Ngunit ngayong gabi, alam niyang hindi na niya kayang tumakas. Ang mga taong naghahanap. Sa kabilang panig ng syudad, sa isang marangyang opisina na may tanawing buong lungsod, may 3 lalaking nakaupo sa paligid ng isang mesa. Sa gitna ng mesa ay isang tablet na nagpapakita ng balita. Isang misteryosong basurero ang nagligtas sa bilyonaryong si Adrian Velasco. Pinahinto ng isang lalaki ang video. Siya ay may suot na mamahaling suit, pero ang mga mata niya ay malamig at puno ng galit. Hindi siya dapat buhay, sabi niya. Ang pangalan niya ay Victor Rivas, isa sa mga utak sa likod ng illegal financial network na naglilipat ng bilyon-bilyong dolyar sa iba't ibang bansa. 20 taon na niyang inaakala na patay na si Mateo. Kung buhay siya, dagdag ni Victor, ibig sabihin buhay rin ang susi. Tahimik ang buong kwarto. Alam ng lahat kung anong ibig sabihin ng susi. Ang access sa $500 milyon. At ang ebidensyang kayang sirain ang buong imperyo nila. Hanapin siya, utos ni Victor. Kahit saan siya magtago. Ang pagbabalik ng alaala. Samantala, si Mateo ay nakatitig sa kisam. Ang isip niya ay bumabalik sa mga panahong may pangalan pa siya, hindi bilang basurero, kundi bilang Mateo Alvarez, isang respetadong financial expert. Naalala niya ang unang araw niya sa kumpanya. Bata pa siya, puno ng pangarap at naniniwala na ang talino ay sapat para magtagumpay. Hindi niya alam na sa likod ng magagandang opisina at ngiti, ay may mga lihim na mas mabaho pa sa basurang araw-araw niyang hinahawakan ngayon. Naalala niya ang gabing natuklasan niya ang katotohanan, ang mga account na walang pangalan, ang mga perang galing sa krimen, droga, at korupsyon. Noong una, gusto lang niyang i-report. Pero nang magsimula ang mga banta, sa kanya naintindihan kung gaano kalalim ang hukay na kanyang nahukay. Ang tanging paraan para mabuhay noon ay mawala. At nagtagumpay siya hanggang ngayon. Ang paanyaya ni Adrian. Kinagabihan, tahimik na pumasok si Mateo sa address na ibinigay ni Adrian Velasco. Isang lumang warehouse sa labas ng syudad, walang ilaw, walang tao, pero may bantay sa bawat sulok. Sa loob, naghihintay si Adrian. Alam kong hindi ka karaniwang tao, diretsong sabi ni Adrian. At alam ko rin na ikaw lang ang may hawak ng kumpletong access. Hindi sumagot si Mateo. Kung ilalabas mo ang katotohanan, dagdag ni Adrian, maraming mawawala pero mas marami ang maliligtas. Tahimik na umupo si Mateo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may taong nakakaalam kung sino talaga siya. Ayaw ko ng pera, sabi ni Mateo sa wakas. Gusto ko lang matapos na ito. Ang $500 milyon na halos malunod. Ipinaliwanag ni Mateo ang lahat. Ang $500 milyon ay hindi lang pera. Ito ay nakaw na pondo na dapat sana ililipat sa isang offshore system noong gabing inamatay siya. Pero bago iyon mangyari, binago niya ang access at isinara ang sistema. Kung hindi siya lumubog sa katahimikan, siguradong pinatay na siya noon. At kung hindi ako naging basurero, dagdag niya, hindi ako tatagal. Napailing si Adrian. Kung alam lang ng mundo. Hindi pa huli, sagot ni Mateo. Pero kailangan kong maging handa. Ang unang hakbang sa pagbubunyag.
Kinabukasan, isang anonymous email ang ipinadala sa ilang international media outlets at anti-corruption agencies. Walang pangalan. Walang mukha. Pero may laman itong unang piraso ng ebidensya. Mga dokumento. Mga numero. Mga pangalan. At isang mensahe. Ang katotohanan ay matagal nang nalunod sa pera. Panahon na para iahon ito. Sa loob ng ilang oras, nagsimula ang kaguluhan. Mga bangko ang nag-freeze ng accounts. Mga politiko ang biglang nawala sa publiko. At ang mga taong tulad ni Victor Rivas ay nagpanik. Ang pangangaso. Hindi pa kumpleto, galit na sigaw ni Victor. Hindi niya pa inilalabas ang susi. Alam niyang hanggat buhay si Mateo, may pag-asa pa ang katotohanan. Isang team ang ipinadala. Walang batas. Walang tanong. Isang utos lang, hanapin at patahimikin si Mateo. Ang desisyon ni Mateo. Sa gitna ng panganib, may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag kay Mateo. Sulit ba ang lahat ng ito? Naalala niya ang mga batang tumatawa sa kanya sa kalsada. Ang mga taong dumura sa harap niya. At ang mga gabing natutulog siyang gutom. Ngumiti siya ng mapait. Kung kailangan kong mamatay, bulong niya sa sarili. Mas mabuti nang may saysay. Kaya gumawa siya ng huling plano, isang plano na hindi lang magliligtas ng $500 milyon, kundi maglalantad ng buong sistema. Ang simula ng huling laban. Habang papalubog ang araw, tumayo si Mateo sa gitna ng lungsod, hindi na bilang basurero, kundi bilang taong handang ipaglaban ang katotohanan. Hindi niya alam kung aabutin pa siya ng bukas. Pero alam niya ito. Hindi na malulunod muli ang $500 milyon sa katahimikan. At hindi na siya babalik sa anino. Dito nagtatapos ang part 3, papunta na sa matinding climax. Ang huling laban, katotohanan kontra kapangyarihan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Mabigat ang hangin sa lungsod. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa takot. Sa bawat kanto, sa bawat gusali, parang may matang nagmamasid. Ang balitang kumalat tungkol sa lihim na pera at mga dokumentong unti-unting lumalabas ay nagdulot ng kaguluhan sa mga makapangyarihang tao, mga taong sanay na kontrolado ang lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, si Mateo ay naglalakad mag-isa. Wala na ang sako ng basura. Wala na ang kupas na sombrero. Pero ang kanyang lakad, matatag pa rin, tulad ng isang taong matagal nang naghihintay ng sandaling ito. Ang simula ng habulan. Sa isang madilim na van na walang plaka, 5 lalaki ang nakaupo. Lahat ay tahimik. Lahat ay armado. Sa gitna nila, may litrato sa tablet, ang mukha ni Mateo. Target confirmed, sabi ng isa sa kanila. May utos tayo. Walang palya. Sa sandaling iyon, may tumunog na cellphone sa bulsa ni Mateo. Isang mensahe mula kay Adrian Velasco. Nahanap ka na nila. Huwag kang pupunta sa meeting point. May traitor. Napahinto si Mateo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Alam niyang darating ang araw na ito, ang araw na tatakbo siya hindi para magtago, kundi para lumaban. Ang lungsod bilang labanan. Tumawid si Mateo sa masikip na palengke. Sumiksik siya sa pagitan ng mga tao, mga ordinaryong mamamayan na walang kaalam-alam na ang lalaking dumadaan sa tabi nila ay may dalang lihim na kayang gumiba ng mga higante. Naririnig niya ang mga yabag sa likod niya. Hindi siya lumingon. Alam niya, sanay na siyang mabuhay sa anino. Pumasok siya sa isang lumang gusali. Umakyat sa hagdan. Lumabas sa likod. Tumalon sa kabilang eskinita. Ngunit mabilis ang mga humahabol. Sa kaliwa. Huwag ninyong hayaang makatakas. Ang dating basurero ay tumatakbo para sa katotohanan at para sa kanyang buhay. Ang bigat ng katotohanan. Habang tumatakbo, bumalik sa isip ni Mateo ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Bakit ako? Maaari sana siyang manahimik. Maaari sana niyang kalimutan ang lahat. Pero alam niya, ang katahimikan ay kasabwat ng kasamaan. Naalala niya ang mga taong naapektuhan ng sistemang iyon, mga manggagawang nawala ng trabaho, mga pamilyang nasira, mga bansang nilimas ng korupsyon. Ang $500 milyon ay simbolo ng lahat ng kasinungalingan. At siya ang susi. Ang pagtataksil.
Sa wakas, narating niya ang isang lumang gusali kung saan naghihintay sana ang kanyang kakampi. Dahan-dahan siyang pumasok. Tahimik. Maingat. Mateo, tawag ng isang pamilyar na boses. Lumingon siya at doon niya nakita ang taong akala niya'y kakampi. Hindi mo dapat ginawa ito, sabi ng lalaki. Kailangan kong ibigay ka. Mas masakit pa sa suntok ang pagtataksil. Ngunit hindi na nagulat si Mateo. Sa larong ito, pera ang tunay na Diyos. Magkano, tanong niya, kalmado. Mas malaki kaysa sa konsensya mo. Hindi na sumagot ang lalaki. Sa halip, itinuro siya sa mga armadong tauhan sa likod. Ang halos huling hininga. Nagsimula ang kaguluhan. Putok ng baril. Sigawan. Takbuhan. Tinamaan si Mateo sa balikat. Bumagsak siya sa sahig. Mainit ang dugo. Mabigat ang katawan. Dito na ba matatapos, bulong niya. Sa sandaling iyon, may sumabog na pinto. Mga ilaw. Mga sigaw ng pulis. Hands up! This is an arrest. Sa huling lakas na natitira, umiti si Mateo. Hindi pa tapos. Ang paglipat ng katotohanan. Habang inaaresto ang mga tauhan ni Victor Rivas, tahimik na pinindot ni Mateo ang isang maliit na buton sa relo niya, isang signal na matagal niyang inihanda. Sa iba't ibang panig ng mundo, sabay-sabay na na-unlock ang mga file. Mga video. Mga bank records. Mga pangalan ng makapangyarihang tao. Ang $500 milyon ay hindi na lihim. Hindi na nalunod. Ito ay lumutang sa harap ng buong mundo. Ang pagbagsak ng mga higante. Sa mga sumunod na oras, mga stock market ang bumagsak. Mga opisyal ang nagbitiw. Mga bilyonaryo ang inaresto. At sa gitna ng lahat ng balita, isang tanong ang paulit-ulit na lumalabas. Sino ang basurerong naglakas loob lumaban? Si Mateo sa gitna ng katahimikan. Nasa ospital muli si Mateo. Tahimik. Mahina. Pero buhay. Dumating si Adrian. Walang kamera. Walang press. Tapos na, sabi niya. Nanalo ka. Umiling si Mateo. Hindi ako. Ang katotohanan. Isang bayaning ayaw magpakabayani. Makaraan ng ilang linggo, inalok si Mateo ng proteksyon, pera, bagong buhay. Lahat ng nawala noon ay maaaring ibalik. Pero tumanggi siya. Ayokong maging simbolo, sabi niya. Gusto ko lang maging tao ulit. At isang umaga, tahimik siyang nawala, walang balita, walang bakas. Ang naiwan sa mundo. May mga batang nagtanong sa kanilang mga magulang kung totoo bang may basurerong naging bayani. May mga taong natutong huwag maliitin ang iba. At may sistemang hindi na muling naging ganoon katibay. Isang huling mensahe. Sa dulo ng isang documentary, may lumabas na mensahe, walang pangalan, walang mukha. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang anyo, kundi sa kanyang paninindigan. Dito nagtatapos ang part 4. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang umaga. Walang sirena, walang kamera, walang ingay ng balita. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga bundok, nagbibigay liwanag sa isang maliit na bayang malayo sa lungsod, isang lugar na tila hindi naaabot ng kapangyarihan, pera, at intriga. Sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero, may isang lalaking maagang nagising. Naghahanda siya ng kape sa lumang kalan, habang pinagmamasdan ang usok na dahan-dahang umaakyat sa hangin. Siya ay si Mateo. Hindi na siya basurero. Hindi na rin siya hinahabol. At higit sa lahat, hindi na siya nagtatago. Isang bagong simula. Matapos mabunyag ang buong katotohanan tungkol sa $500 milyon at sa sindikatong nasa likod nito, tuluyang gumuho ang imperyong matagal ng kinatatakutan ng mundo. Si Victor Rivas at ang mga kasabwat niya ay nahatulan. Ang mga bank account ay na-freeze. Ang pera ay ibinalik sa mga bansang ninakawan. Para sa media, si Mateo ay isang alamat. Para sa gobyerno, siya ay isang asset. Para sa mga kriminal, siya ay isang bangungot. Ngunit para sa sarili niya, gusto lang niyang maging ordinaryong tao. Kaya tinanggihan niya ang lahat ng alok, pera, seguridad, bagong pagkakakilanlan sa ilalim ng spotlight.
Sa halip, pinili niya ang katahimikan. Ang buhay na simple pero totoo. Sa bagong bayan na kanyang tinirhan, walang nakakakilala sa kanya bilang bayani. Kilala lang siya bilang Mang Teo, isang tahimik na lalaki na tumutulong sa mga kapitbahay, nagtatanim ng gulay at nagkukumpuni ng mga sirang gamit. Minsan, tinanong siya ng isang bata. Tatay, ano po trabaho niyo dati? Ngumiti lang si Mateo. Tagapaglinis ng problema, sagot niya. Hindi na siya bumabalik sa lungsod. Hindi na rin siya sumusubaybay sa balita. Para sa kanya, tapos na ang laban. Pero ang mundo, hindi pa siya nakakalimutan. Ang pamana ng katotohanan. 1 taon ang lumipas. Sa iba't ibang bansa, may mga bagong batas laban sa money laundering. Mas mahigpit ang mga bangko. Mas mapanuri ang mga tao. At sa mga paaralan ng economics at ethics, may isang case study na paulit-ulit na tinatalakay. Ang basurerong nagligtas ng $500 milyon. Walang buong pangalan. Walang litrato. Pero malinaw ang aral. Hindi lahat ng bayani ay maisuot na suit. Hindi lahat ng mahirap ay walang halaga. At hindi lahat ng yaman ay dapat ariin. Isang huling pagbisita. Isang hapon, may dumating na sasakyan sa maliit na bayan. Mula rito ay bumaba si Adrian Velasco, wala ng escort, wala ng marangyang aura. Isa na lang siyang tao na may utang na loob. Nagkita sila ni Mateo sa ilalim ng isang punong mangga. Matagal na kitang hinahanap, sabi ni Adrian. Hindi para pilitin kang bumalik kundi para magpasalamat. Tahimik na umupo si Mateo. Kung hindi dahil sa'yo, dagdag ni Adrian, maraming kasinungalingan ang mananatiling nakalubog. Sumagot si Mateo ng simple. Ang mahalaga may natutong lumangoy ang katotohanan. Nagkamay sila. Walang drama. Walang pangako. Isang tahimik na pamamaalam. Ang $500 milyon, ang tunay na kahulugan. Maraming nagtaka kung bakit hindi kinuha ni Mateo ang kahit $1 mula sa $500 milyon. Para sa kanya, ang perang iyon ay sumpa, hindi biyaya. Isang gabi, isinulat niya sa isang notebook. Ang pera ay parang tubig. Kapag mali ang lalagyan, nalunod ang katotohanan. Para kay Mateo, ang tunay na yaman ay malinis na konsensya, tahimik na tulog, at mundong bahagyang mas patas kaysa kahapon. Ang alaala ng basurero. Sa lungsod, may mga taong naglagay ng maliit na plaka malapit sa ilog kung saan nagsimula ang lahat. Walang pangalan. Walang mukha. Nakasulat lamang. Dito lumusong ang isang taong minamaliit ng lahat at iniahon ang katotohanan. Isang huling tagpo. Isang umaga, muling naglakad si Mateo sa tabi ng ilog, hindi na marumi, hindi na rumaragasa. Malinaw ang tubig. Tahimik ang paligid. Huminga siya ng malalim. Salamat, bulong niya, hindi niya alam kung kanino. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala na siyang tinatakbuhan. Ang mensahe sa manonood. At dito nagtatapos ang kwento. Hindi tungkol sa pera. Hindi tungkol sa kapangyarihan. Kundi tungkol sa taong minamaliit pero mailakas ng loob na tumayo. Kung may isang aral na iiwan ang kwento ni Mateo, ito iyon. Huwag husgahan ang tao sa kanyang itsura. Ang tunay na yaman ay nasa katotohanan. At minsan, ang mundo ay inililigtas ng mga taong hindi natin pinapansin. Wakas.